Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon pong araw na ito ay Friday at muli tayo ay magkakaroon ng meditation sa salita ng ating Panginoon Diyos. At ang ating pag-aaralan ay matatagpuan natin sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. At ganito po ang sinasaad ng salita ng ating Panginoon. For by grace are you saved through faith, and that not of yourself is the gift of God, not of works, as any man should boast. So sa ating lipunan ay binibigyan natin pansin yung tinatawag nating pagtatrabaho o pagsisikay. No? Kung ikaw ay magsikay, ay ikaw ay mayroong mabuting may dudulot ito sa iyong buhay. Ang isang mag-aaral ay kailangan niyang mag-aaral ng mabuti para siya ay makakuha ng mataas na grade o grado sa kanyang pag-aaral. Ang isang tao na nagtatrabaho ay kailangan niyang maging masikay at kailangan niyang mapagbuti ang kanyang trabaho para siya ay umunlad at hindi siya maghirap. At sa maraming bagay at sa maraming pagkakataon ay kailangan nating magsumikap upang umunlad ang ating pamumuhay. Pero pagdating ba sa kaligtasan ay ganun din ba na kailangan nating magtrabaho, kailangan nating pagsumikapan ito? Paano ang isang tao, ang katanungan natin sa ating buhay, paano ang isang tao pupunta sa langit? Kailangan ba niya na maging gumawa ng mabuti o meron siyang tinatawag nating reliyon o kailangan niyang sundin ng 10 utos para siya ay pumunta ng kalangitan? Palagay ko ay taliwas ito sa sinasabi ng salita ng Diyos. Oo, sa maraming bagay pwede pagsumikapan natin. Pero pagdating sa kaligtasan ng ating kaluluwa ay naiiba. At ganito po ang sinasaad ng salita ng ating Panginoon, for by grace are you saved through faith. And that not of yourself, not of works, lest any man should boast. So, taliwas po, no? Sinasabi ng salita ng Diyos na hindi natin kailangan na pagsumikapan ang kaligtasan natin. Para ang isang tao pumunta sa langit, kailangan niyang gumawa ng mabuti o sumunod sa 10 utos. No? Dahil ang sinasabi ng salita ng Diyos ay for by grace. Ngayon ay ang kaligtasan po ay sa pamamagitan ng merit ng ating Panginoon sa Kristo na Holy of God, no? Ang salvation ay Holy of God at hindi walang part ng tao, no? Dahil po kung ating susuriin, ang tao ay walang kakayahan iligtas ang kanyang sarili sa kanyang kapahamakan dahil siya ay condemned at ang isang tao na lost, walang kakayahan sa kanyang sarili na pumunta ng langit nang walang intervention ng ating Panginoon Diyos, no? At pag sinabi nating Holy of God, eh, ginanap na ng Panginoon sa Kristo, kumpleto na yun, walang labis at walang kulang yung kanyang ginawa na pagdating sa kaligtasan ay kumpleto na po yun at wala nang gagawin ng tao. Ang tanging niya lang gagawin ay sumampalataya sa Panginoon sa Kristo at tanggapin siya na isang makasalanan at pagsisiyan ng kanyang kasalanan sa harapan ng ating Panginoon. At pag sinabi natin by grace, biyaya. In other words, pag sinabing biyaya, ito po ay regalo
At ang regalo ay hindi pinagsusumikapan. Ito po ay inaalok at tangi lang gagawin ng isang nilalang ay tanggapin yung regalong inaalok ng ating Panginoon sa Kristo. No? Hindi mo kailangan tulungan ng Panginoon para in order for you to be saved. No? Para pumunta ka sa langit. No? Ang tanging gagawin mo ay take God's in His Word. Tanggapin mo yung sinasabi ng salita ng Diyos sa paraan ng kaligtasan na ang tanging Panginoon sa Kristo lang ang pwedeng magligtas sa iyo at wala nang iba. No? Alam mo, since the world began, yun na ang problema ng tao, paano siya mapapatawad sa kanyang mga kasalanan. So maraming paraan ng tao at maraming ginagawa para siya sa kanyang sariling pamamaraan ay iligtas ang kanyang sarili. Pero sinasabi ng salita ng Diyos ay not of words. Bakit to? Hindi po tayo pupunta sa langit dahil trinabaho po natin yan. Ang katotohanan niyan ay trinabaho ng Diyos sa ating mga buhay. Kung sinabi niya doon sa krus, it is finished, naganap na ang kaligtasan ay covered na ang taong mabubuhay sa uling panahon, no? At magtitiwala lang siya doon sa tinapos sa ginawa ng ating Panginoon. Pag pupunta ka sa langit, hindi po dahil ikaw ay you are accomplishment. Pag-aral, ay mabuti kang tao, wala kang inagrabyado, sumunod ka sa kautusan. Yun din po ang katanungan ng isang tao na lumapit sa ating Panginoon sa Kristo. Sabi niya, from my youth, I have do this thing, di ba? At sabi ng Panginoon, nakakalungkot isipin na yung tao na yon na mayaman ay hindi nakaabot doon sa kaligtasan. Dahil ang way na sinasabi ng salita ng Diyos na doon sa John 14 verse 6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So sa tanging paraan lamang ni Kristo tayo ay maliligtas, matutubos, no? At doon lamang doon sa tinapos niyang gawain para sa atin nung siya tinapos sa krus at sa pamamagitan ng kanyang dugo na kanyang binubo para sa atin, doon lang tayo magkakaroon ng kapatawaran at ng buhay na walang hanggan. Ayop na sa umagang ito, mahalaga sa atin yung ginawa at pagpapalaga natin yung kaligtasan. Kasi that is the greatest thing that a man has sa kanyang buhay. Hindi yung kayamanan sa mundong ito, hindi yung maiiwan niyang kayamanan, kundi yung kanyang dadalhin sa kanyang buhay pagkatapos ng kanyang buhay sa mundong ito ay walang iba kundi yung kapatawaran at kaligtasang natamo niya sa ating Panginoon sa Kristo. Ayop na sa umagang ito, natutunan natin isang bagay. Hindi ang tao po na ligtas, hindi kailangan magmayabang. He must humble himself, no? Sa harapan ng Diyos. Ang tanging niyang ipagyayabang, tanging niya ipagmamalaki sa kanyang buhay, yung Panginoon sa Kristo na tumubos at nagligtas sa Kanya. Kaya sa araw na ito, lagi nating isipin at sabihin sa ating mga puso't buhay na all things, ang Panginoon lagi nating maluwalhati, no? Sa ating mga buhay. Dahil siya lang ang tumubos, kung di dahil sa Kanya, wala po tayo kaligtasan. Ayop na sa umaga na ito, kung wala ka pang kaligtasan, the only thing that you are going to do is to repent of your sin and accept Jesus Christ. At kailangan mong tanggapin ang no-offer ng Panginoon. Regalo po yan. Hindi po pagsusumikapan. Wala pong bahid ng anumang mga bagay. Simply by faith na tayo po ay kikilala sa ating Panginoon at mare-recognize natin yung mabubuting bagay ay pinagkakaloob ng ating Panginoon sa Kristo. Maraming salamat po
at magandang umaga po sa lahat.